Kumusta? Ready na ba kayong baguhin ang tingin nyo sa pera? Kasi pag-uusapan natin ngayon ang isang ideya na, pwedeng maging game changer sa buhay nyo. Ito yung paglipat mula sa pagtatrabaho para sa pera, papunta sa sitwasyon kung saan yung pera mo na mismo ang nagtatrabaho para sa'yo. Tara, simulan na natin. Pero bago yan, ito muna ang tanong na gusto kong itanong sa'yo. Sagutin mo sa isip mo. Habang buhay ka na lang ba magtatrabaho para kumita? O baka naman may mas magandang paraan? Kasi yung sagot sa tanong na yan ang pinakapuso ng usapan natin ngayon. Okay, so para may guide tayo, heto yung magiging roadmap natin. Titingnan natin ang dalawang buhay ng pera, alamin ang pinagkaiba ng active at passive income, at gagawa tayo ng game plan para sa'yo. So step by step to, mula sa problema hanggang sa solusyon. Okay, first up, ang dalawang buhay ng pera. Alam mo, karamihan sa atin, yan ang cycle. Trabaho para sa pera. Pero may ilan na nadidiscover yung sekreto kung paano yung pera naman ang pagtatrabahuhin para sa kanila. Yang shift sa mindset na yan ang susi. Isipin mo to, ganito kasimple yung pinagkaiba. Sa isang side, ipinagpapalit mo yung oras mo para sa sahod. So pag di ka nagtrabaho, di ba? Wala ring kita. Sa kabilang side naman, yung pera mo parang may sarili siyang buhay. Kumikita para sa'yo. 24/7 kahit mahimbing pa ang tulog mo. Yan ang gusto natin. So paano yan nangyayari? Well, dito na papasok yung ikalawang konsepto natin, active versus passive income. Guys, yung pag-intindi sa dalawang to, sa totoo lang baka ito na yung pinaka-importanting lesson sa personal finance na dapat mong malaman. Tingnan natin, sa kaliwa, yan yung active income. Kailangan nito yung oras at effort mo. Sahod, bayad per oras, yan yun. Ang catch, kapag tumigil ka, tigil din ang pera. Sa kanan naman, yan yung goal natin. Passive income. Kumikita to kahit wala ka. Interes sa bangko, dividends, upa sa property. Yan yung mga yon. So para malinaw na malinaw, ang passive income ay pera na galing sa mga assets o ari-arian mo, hindi sa direktang pawis at oras mo. Ito yung end game. Ito yung literal na ibig sabihin ng pinagtatrabaho mo ang pera para sa'yo. Sige, let's move on to our third part. Okay, gets na. Pero, so what? Bakit ba to importante? Anong epekto nito sa totoong buhay? Dito natin makikita kung bakit sulit yung effort. Ang ganda ng mga points dito. Una sa lahat, panalo to laban sa inflation, yung pagmahal ng bilihin. Pangalawa, at ito yung paborito ko, binibigyan ka nito ng kalayaan sa oras mo. Imagine, mas maraming time sa pamilya, sa hobbies, sa sarili mo. Tapos, pag may emergency, mas handa ka. At syempre, hindi ka na lang aasa sa isang source ng kita. Solid, di ba? Okay, next up. Bakit hindi lahat ng tao nagagawa to? Kasi may mga common traps, mga karaniwang pagkakamali na nagpapanatili sa atin sa paulit-ulit na cycle. Pag-usapan natin to para iwas-iwas na tayo. Okay, sino guilty dito? Yung aasa lang sa sahod? Check. Walang emergency fund? Takot mag-invest kasi hindi ko yan alam? Super common yan. Tapos, yung bibili ng bagay na naglalabas ng pera imbes na nagpapasok at yung maling akala na para lang sa mayayaman ng investing. Pero heto ang good news, lahat yan maiiwasan. At ito ay isa sa mga pinakasimple pero powerful na konsepto, asset versus liability. Tandaan mo to ang asset naglalagay ng pera sa bulsa mo. Ang liability, naglalabas ng pera mula sa bulsa mo. Ganun lang siya kasimple, pero grabe yung epekto niyan. Sige, tama na sa mga don'ts. Punta na tayo sa mga do's. Oras na para buuin ang game plan mo. Ito na yung actionable part. So ready ka na bang magsimula? Heto na, 5 hakbang lang. Step 1, unahin ang pag-iipon. Bago mo bayaran ang lahat, bayaran mo muna sarili mo. Step 2, maging matalino sa pag-budget. Alamin mo kung saan ba talaga napupunta ang pera mo. Step 3, mag-invest. Dito na yung action para lumago yung pera. Step 4, reinvest. Yung kinita mo, ibalik mo, pero mas lumaki pa. Yan yung magic ng compounding. And step 5, at ito yung non-negotiable, wag na wag kang titigil matuto. Pero sandali, hindi lang to tungkol sa mga hakbang. Kailangan mo rin ng tamang mindset. Importante to kailangan mong mag-isip long-term. Hindi to get-rich-quick scheme, okay? Maging pasensyoso at consistent. At laging piliin ang kaalaman kaysa sa mabilisang kita.
At para sa huling bahagi natin, paano ba natin susukatin kung nananalo na tayo? Kasi kailangan nating baguhin ang definition ng financial success. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang sahod mo. Ang ganda ng comparison na to. Dati, ang tanong, magkano sahod mo o ilang oras ka nagtatrabaho? Ang bagong sukatan dapat magkano sa pera mo ang lumalago at gaano karami sa oras mo ang kontrolado mo. Nakikita mo ba yung shift? Mula sa kita, papunta sa paglago at kontrol. Yan ang tunay na panalo. At para i-summarize ang lahat, itong iiwan ko sa inyo. Isang napakalakas na ideya. Ang pera ay dapat alipin, hindi amo. Sa oras na matutunan mong gamitin ng pera bilang isang tool at hindi ikaw ang nagiging tool ng pera, doon mo mararamdaman ang totoong kalayaan. Kaya ang huling tanong ay para sa'yo na. Handa ka na bang pamunuan ng pera mo? Dahil tandaan mo, ang lahat ng pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon.